And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kabatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. So ito na nga ang pinakamainit na balita. Nako mga kabatid, lumabas na po ang baho nitong mga diskaya mga kababayan. Nako, ito na, inuungkat na talaga ni President Marcos mga kabatid itong mga di umano'y kontraktor na kung saan mga kababayan wala pong magandang resulta, itong kanilang pag-handle sa mga flood control projects ng ating gobyerno. At hindi lang yan mga kababayan, itong si Diskaya mga kabatid, ang laki pala talaga ng kinita nito, mula sa mga flood control projects mga kababayan ng Administrasyong Duterte magpahanggang ngayon mga kabatid sa administrasyon ni President Marcos. Nako, sino kayang backer nito? Bakit busog-lusog ito sa mga flood control projects mga kababayan? At ito pa, Mayor Vico Soto mga kababayan, may pasabog po patungkol dito sa mga kumpanya ni Diskaya. Yan po ang ating aalamin mga kapatid sa balitang ito. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, panoorin muna natin ang videong ito, at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaksyon. Hindi lang isa o dalawa o tatlo, kundi siyam pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control projects. Grabe. Unang umingay ang kanilang pangalan nang makalaban si Pasig City Mayor Vico Soto sa May midterm elections. Narito. Kaya pala ang lakas ng loob mga kabatid tumakbo sa politika. Diba? Kasi mga kababayan, bilyones pala ang kinita nitong ni Diskaya mga kabatid, mula sa mga proyekto ng gobyerno. Ang tanong, Madam Sara Diskaya, kamusta naman kaya yung mga flood control projects na inyong hinawakan? Bakit binabaha ang Pasig? Alam niyo mga kabatid, hindi naman sa mga kababayan, 2 taon po tayong tumira, diyan sa may Manggahan mga kapatid, barangay Manggahan sa may Pasig. Mga kapatid, tuwing umuulan dyan, talagang nagiging swimming pool na mga kababayan, yung barangay Manggahan. Ibig sabihin, palpak yung mga flood control projects mga kabatid, na hinawakan po nitong ni Sara Diskaya. Tuloy! Itong agenda report ni Joash Malimban. Tila nasa spotlight na naman ang kontrobersyal na mga diskaya matapos may ulat na ang top 2 and 3 sa 15 companies na nakasungkit ng mga flood control project ay pagmamayari umano ng kanilang pamilya. Grabe mga kabatid, top 2 and 3. Mga kababayan, ganon kadami yung mga proyekto na kanilang nakuha mula sa gobyerno. Ang tanong mga kabatid, ano kaya ang nangyari dito sa mga projects na ito? Dapat busisiin yan mga kababayan, kung yung mga projects ba na yan natapos na at kung tama ba mga kabatid yung quality. Mamaya yan mga kababayan, natapos nga pero substandard. Nako, ganun pala kadaming proyekto to mga kabatid ang nakuha ni Diskaya. Kaya pala ang lakas ng loob gumastos mga kababayan noong nakaraang midterm elections. At hindi lang yan mga kabatid, mga kilalang mga banda pa ang kinukuha niyan sa mga rally nila. Grabe. Kung ikaw ba naman kasi mga kababayan, may bilyones na nakuhang or kinita mula sa mga government projects mga kabatid. What is 200,000 na pangbayad sa mga kilalang mga banda para lang tumugtog sa rally mo? Kaya naman pala mga kabatid, tuloy. Yan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na na-awardan ng halos 7.5 billion pesos worth of flood control projects mula 2022.
at ang St. Timothy Construction Corporation na naka-corner ng 7.3 billion pesos worth of contracts. Dito pala mga kapatid, 14 billion na yan, kung itututal natin mga kababayan. Nako, grabe. Ang tanong, sino kaya ang backer nito mga kapatid? Bakit ganito kalaki yung mga kontratang nakuha nito sa gobyerno? Malamang sa malamang mga kababayan, meron po yang binabayaran na isang opisyal ng gobyerno para makakuha ng mga proyekto. At dyan na pumapasok mga kapatid ang tinatawag natin na korupsyon. Diba? Hindi naman ibibigay sa'yo ng libre yan yung mga proyekto na yan kung wala silang kikitain sa'yo Ang tanong, ilang percent ba, Madam Sara, ang inyong naging usapan? Nako tuloy. Sa labas ng top 15 companies na inilahad ni PBBM, matatanda ang pagmamay-ari rin ng mga diskaya ang St. Gerard Construction na base sa sumbong sa Pangulo website nakatanggap din ng 2.3 billion pesos worth of contracts sa flood control. Grabe. Kung susumahin ang kinita ng tatlong kumpanya, aabot sa 17.1 billion pesos ang natanggap ng mga diskaya mula sa pamahalaan. Grabe mga kapatid. Tatlong kumpanya mga kababayan tumanggap ng 17.1 billion. Nako po mga kababayan. Ang tanong ko lang talaga dito, kamusta naman kaya yung mga flood control projects na kanilang hinawakan? May natapos na kaya mga kapatid? Or kung may natapos man, ang tanong, quality ba kaya mga kapatid? Diba? Maganda ba kaya yung quality o baka naman mamaya yan mga kababayan sobrang tinipid? Dahil itong 17.1 billion na ito mga kababayan, I don't think so na ito talaga yung nakuha ng buo ng mga diskaya. Siyempre mga kabatid, yung backer nila, meron ding kinita dyan mga kababayan. Alam naman natin yan mga kabatid kung paano ang galawan dito sa gobyerno. At ang nakakalungkot pa dito mga kababayan, tuwing proyekto na ng gobyerno ang pinag-uusapan mga kabatid, itong mga kontraktor na ito, nagiging triple sa kanila mga kababayan yung mga presyo ng materyales. Yan ang totoo mga kabatid. Pagka government projects na mga kababayan ang kanilang mga hinahawakan, triple na po ang presyo mga kabatid. Ewan ko ba kung bakit hindi sinisita ng gobyerno yung mga ganyang practice. At ang mas malungkot pa dito, yung supplier ng materyales mga kababayan, sila-sila lang din. Sila-sila lang din mga kapatid. Diba? Imbes na mamamaximize yung pera, yung budget, imbes na mamamaximize para sa mga proyekto ng gobyerno, ang nangyayari mga kababayan, kinukulang pa. Paano ba naman kasi mga kababayan kung makapaglagay ng presyo sa bawat materyales, triple? Dagdag mo pa mga kababayan yung komisyon ni congressman. Diba? Kasi kung walang konektado, kung hindi ito konektado sa mga malalaking opisyal or mga malalaking politiko mga kapatid, hindi ito makakakuha ng mga ganito kalaking projects. Diba mga kababayan? Kaya kawawa talaga ang ating gobyerno pagdating mga kapatid sa mga ganitong klaseng mga kontraktor. Ayan, malinaw na. Kaya pala tumakbo ito sa politika para siguro maproteksyonan itong kanilang mga negosyo. Talay. Ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation. Lumaban at natalo si Sara sa pagkaalkalde ng Pasig nitong nakaraang midterm elections. Post talaga siya mananalo sa Pasig mga kababayan. Mahirap talunin yung mga nagawa ni Mayor Vico Soto. At ang mga taga-Pasig mga kapatid, hindi basta-basta nabibili po ng pera. Biruin nyo ako mga kapatid, personal experience ko. Sa Pasig mga kababayan, ultimo yung mga health center nila mga kapatid para na pong mga ospital. Saan ka ba nakakita mga kababayan ng health center na 10 ang doktor mga kapatid? Ganong kaganda mga kababayan ang serbisyo. Isa yan sa mga magagandang serbisyo ni Mayor Vico Soto. Na kung saan mga kapatid mahihirapan pong tibagin itong si Diskaya.
I don't think so mga kababayan, kahit sabihin nating milyonaryo siya, no? Hindi niya po kayang bilhin mga kabatid, no? Itong mga taga-Pasig. Dahil ang mga taga-Pasig mga kababayan, meron pong prinsipyo. Yung mga nagbibigay ng testimony at sinisiraan si Soto, or yung mga nagbibigay ng testimony na patungkol kay Diskaya, naniniwala ako mga kabatid na yun po ay mga nabayaran lamang. At ang mas malupit pa doon, mga matatanda, no? Yung mga around 60 to 70 years old pa yung kanilang mga binabayaran para lamang magsalita mga kababayan, no, ng magagandang mga komento, no, patungkol dito kay Diskaya. Pero mga kabatid, ano, nakita na natin kung ano po ang naging resulta, no, noong midterm elections. Wala mga kababayan, hindi po tumalab ang pera ni Diskaya. Eto, tuloy natin. Sa social media ng dating kalaban sa pwesto ng mga Diskaya na si Pasig City Mayor Vico Soto, tila hindi lang 3 ang kumpanyang hawak ng mga Diskaya. Nako! Patay ka, Diskaya. Eto na. No, tumakbo ka pa kasi. Alam naman natin na pagka pumasok ka sa politika, lahat talaga dyan, no, hahalungkatin. Eto ngayon, pakinggan natin mga kabatid, ilan yung mga kumpanya ni Diskaya. Ito. Base sa calling cards na ito, at least 9 na kumpanya ang konektado sa pamilya. Bukod sa naunang 3, pagmamayari rin daw ng mga Diskaya ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor, YPR General Contractor and Construction Supply, Amethyst Horizon Builders, Waymaker OPC, at ang Elite General Contractor and Development Corporation. Nako mga kabatid, ang dami. Ay nako, ang tanong dito mga kababayan, no, kamusta naman kaya yung, wala naman problema, ito paglilinaw lang mga kabatid, wala naman tayong problema kung marami silang proyektong nakuha. Kung gano'n naman talaga kalaki itong kanilang kumpanya, so be it. Diba? Pinaghirapan naman siguro nila yung kumpanya nila. Pero ang tanong mga kababayan, yan ba ay nagbabayad ng tamang buwis? Dapat silipin din muna yan mga kabatid, lalo na't mga government projects, yung kanilang mga hinahawakan. Pangalawang tanong, gaya na sinasabi ko sa inyo kanina, kamusta naman kaya yung kanilang mga proyekto na hinawakan? Kung okay naman, quality, wala tayong problema. Pero pag substandard yan, nga. Yun talaga yan, mga kabatid. Tuloy! Sa Facebook post ni Mayor Vico Soto, malalaman kung sino ang mga namayagpag na mga kontraktor at mukhang iisa lamang ang may-ari. Namayagpag sila noong nakaraang administrasyon hanggang ngayon. Mga kabatid, simula pa pala talaga ito sa administrasyon ni Tatay D. Mga kababayan, no, alam naman natin na halos lahat ng flood control projects under the Duterte administration ay palpak. So may lead na tayo mga kababayan kung ano ang nangyari, no, sa mga flood control projects ni Diskaya. Well, ito analyzation lamang at hula-hula lamang ito mga kapatid. Pero later on, no, kasi iimbestigahan to 'di ba? Iimbestigahan to. Ito mga kababayan, no, in my personal na opinion and kutob, dala lang ng aking kutob. Alam niyo mga kapatid, hindi naman sa pagmamayabang, pero pag ako kinutuban, bihira lang sumablay. At ang kutob ko mga kapatid, parang palpak yata lahat. Hindi ko sinasabi na totoo tong sinasabi ko dito na palpak lahat ng proyektong hinawakan nitong kumpanya ni Diskaya. Pero mga kababayan, ang sa atin lang dito is kinukutuban lang ako na parang palpak yata lahat. Kasi nga mga kababayan, marami pong mga proyekto ang build ni Tatay Diggs nyo na sumablay. And according kay Attorney Claire Castro, mga kabatid, simula pa noong nakarang administrasyon, itong pangungontrata ni Diskaya sa mga proyekto ng gobyerno. Meaning to say, mga kababayan, party siya, no, doon sa tinatawag na build projects ni dating Pangulong Duterte. Kadalasan nga sa mga proyekto ni Digong, substandard. Yung sa Kabagan pa nga lang mga kabatid, yung tulay sa Kabagan, nako. Ilang bilyon ang ginastos, ilang taon ang inantay bago matapos. Pero anong nangyari? Bumagsak.
Kakakuan pa lang mga kapatid, no? Kakabukas pa lang pero wala na. Thank you na ang pera. Dahil substandard mga kababayan. And malamang mga kapatid, sa aking analysis lang at sa aking kutob, ako, parang palpak din yata lahat ng proyekto na hinawakan ni Diskaya noong kapanahunan ni Tatay Diggs. No. Ako, dapat tayo. Diyan tuloy. Kahit ano pa man ang gamiting pangalan ng inyong kumpanya, ang inyong trabaho ang susuriin at sa trabaho rin ninyo makikita kung may anomalya. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, aabot sa halos 31.6 billion pesos o mahigit 6% ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. Nako, mga kababayan. No, laki nun mga kapatid 31.5 billion billion. 31.5 billion mga kapatid yung kanilang nakuha ng mga proyekto sa gobyerno sa buong bansa. Ganon kalaki mga kababayan. Sa madaling sabi mga kapatid, malakas din ang koneksyon nitong ni Diskaya kung ganon mga kababayan. Siyempre mga kapatid, bago ka makakuha ng proyekto, kailangan mo munang i-assure kay congressman or kay congressman na kung kikita ka dito, huwag kang mag-alala kung pag binigay mo sa akin yan, hindi ka mawawalan. At sabihin natin 2 billion lang, or 3 billion lang yung kay congressman dito, okay na. And naniniwala ako mga kapatid na hindi lang iisa ang congressman na connection nitong ni Diskaya. Marami yan kung buong Pilipinas ba naman mga kapatid yung kanyang nakuhang proyekto. 'Di ba? Marami yang connection mga kababayan. Tapos ang pinakamali lang niya, sa Pasig talaga siya nagkalat. Tuloy. 'Di ba? Sinampal siya ng katotohanan ng mga Pasigenyo. Ang akala niya, kaya niyang bilhin ng pera itong mga Pasigenyo. Kasi mga kapatid, yun naman talaga ang ginamit na puhunan ni Diskaya. Doon sa kanyang mga entertainment na mga ginagawa. Pera talaga. However, itong si Soto, mga kababayan, napakasimple lang. Di ba? Kumbaga, napakabayas ng laban . Si Diskaya namumuhunan sa kanyang mga rally. Namumuhunan siya, magbayad ng mga ganitong kwan. Although, kahit sabihin natin mga mamahaling artist yan, pero ganito lang, kaliit yung value niyan mga kapatid para kay Diskaya. Diba? Ganito lang yan. Sa laki ng kinita niya, mga kababayan, no thanks. Hindi pa, kahit siguro 1% ng kanyang yaman, hindi pa nakakuha niyan . Hindi pa nagalaw . Kahit sabihin natin mamuhunan siya siguro ng 200 milyon pambili ng boto kung gagamitan niya ng pera yung mga taga-Pasig. Walang-wala sa kanya yan. Pero ganun pa man, mga kabatid, pinakita pa rin ng taga-Pasig na hindi sila nakukuha sa pera. Kasi kung nakukuha sila sa pera, mga kababayan, di sana nanalo itong si Diskaya. Talo. Diba? Yun lang ang totoo dyan. Hindi niya nabili yung mga dignidad ng mga taga-Pasig, kaya talo siya. At ang napakalupit pa dun mga kapatid, siya gumagamit nga siya ng pera para sa kanyang mga makinarya. Samantalang si Biko, yung honesty lang niya ang naging puhunan niya. And yun mga kapatid, yun yung nagdala kay Biko Soto para manalo. Diba? Wala namang gaano mga propaganda si Biko noong nakaraang noong nakaraang halalan . Ang sabi lang ni Biko, tingnan nyo na lang yung mga nagawa ko. Kung nasiyahan kayo dyan, iboto nyo ako. Yan lang ang puhunan ni Biko Soto, mga kababayan. Na kung saan, sinubukan po yung sirain ng kanyang kalaban. Ayaw natin magbinta. Pero diba mga kapatid, may napanood tayong mga video dati na nag-rally di umano at pinaratangan ng kung ano-anong korupsyon si Mayor Biko Soto. Tapos later on, mga kababayan, yung isa sa mga dumalo sa rally ay na-booking. Dahil hindi naman pala taga-Pasig, mga kapatid. Taga-QC. Diba? Sa tingin nyo, sino kaya may kagagawan nun, mga kababayan?
alam nyo, naniniwala ako sa kasabihan na you cannot put a good man down. Kaya mga kapatid, nanalo si Vico Sotto. 'Di ba? Hindi naman sa puro Vico tayo mga kababayan, ha? Pero ako kasi nasaksihan ko for 2 years mga kapatid. Nasaksihan ko kung gaano kaganda ang serbisyo ng Pasig. Pero inyo mga kapatid, tatawag ka na pag may emergency ka, tatawag ka ng ambulansya within 2 to 3 minutes. No, kung traffic aabutin ng 5 to 10 minutes 'yan mga kababayan, lalo na pag maiskinita. Nandiyan agad mga kapatid yung ambulansya, may kasama pang doktor. Oh, bago ka isakay sa ambulansya mga kababayan, bibigyan ka muna ng paunang lunas. And I think every month yata or twice a month, yung mga doktor na nasa mga tawag dito health center nila mga kapatid, nag-iikot po 'yan sa bawat barangay, para magkonsulta, 'di ba? At yung mga gamot doon mga kababayan, libre lang din. Oh, isa 'yan sa mga bagay mga kapatid na kung saan masasabi po natin mga kababayan na napakalaking bagay, At isa po 'yan sa nagpaganda dito sa ni Mayor Vico Sotto, dito sa kanyang tawag nito performance as a mayor ng Pasig. Kaya hirap na hirap talaga mga kapatid si Diskaya na tablahin itong ligasiya ni Vico Sotto as mayor ng tawag nito ng Pasig City. Tuloy. Ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. Grabe. Base yan sa datos na nasa Sumbong Pangulo website. Ang masama rito, marami sa mga proyektong hawak ng kanilang pamilya. Tila wa-effect daw pagdating sa flood control. Ito na nga bang sinasabi ko. Diba? Yun na mga kababayan ang sinasabi ko. Wala namang problema kung maraming nakuhang proyekto yung kumpanya mo. Ang tanong, yung mga proyekto ba na yan, quality? Baka mamaya yan, substandard. Ito mga kapatid. May resulta na. At eto, ulitin natin. Base yan sa datos na nasa Sumbong Pangulo website. Ang masama rito, marami sa mga proyektong hawak ng kanilang pamilya. Tila wa-effect daw pagdating sa flood control. Paiimbestiga. Saklap. Ito na nga ba Ito na sinasabi ko mga kababayan. Ay nako, nasunog lamang mga kapatid ang pera ng taong bayan. Sa kayang ganyang kalaking mga proyekto mga kapatid, yung ganyang kalaking mga presyohan, dahil po yan mga kapatid sa overpricing. Kaya umabot ng ganyang kalaki. 'Di ba? Tapos pag itong mga contractor naman, pagdating naman sa kanilang mga pagko-construct dito sa mga projects na ito, kailangan nilang i-adjust yung materials dahil hindi na kumbaga lugi na sila mga kababayan dahil syempre marami pa silang bibigyan Yung nakadesenyo na plano, hindi na po yun mai-execute mga kapatid. Dahil kapag susundin yun, nako, kukulangin. Hindi matatapos yung proyekto. Kasi nga mga kababayan, kulang na yung budget Bakit ka mo? Siyempre nagbigay pa sila. Dito kay Congressman. Kaya ang labas, substandard talaga mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot na realidad mga kapatid. Pagdating sa mga ganitong usapin. 'Di ba? Tsaka lagi kong pinagtataka yan. Bakit kaya mga kababayan pag proyekto na ng gobyerno ang pinag-uusapan, hindi man lang ma-regulate ng gobyerno o wala man lang ginagawang regulation ang gobyerno mga kapatid, patungkol dito sa mga materyales. 'Di ba? Biruin mo yung semento na tag 200 o tag 300 mga kapatid, nagiging 4 to 600 ang presyo. Biruin mo yan. Alam nyo, nakasaksi na ako dyan dati mga kapatid Isa po yan sa dito po sa isa sa mga projects na eskwelahan na kung saan may nakausap akong isang principal coming from a integrated school somewhere dito sa Pangasinan mga kababayan na kung saan siya mismo nagpatunay mga kapatid
na kung saan ang contractor kumikita talaga sa overpricing. Pero yun mo, saan ka nakakita? Semento, mga kababayan, na maabot ng 500 pesos ang presyo. Diba? Kaya mga kapatid, hindi na ako nagtaka kung bakit umaabot ng ganito kalalaki yung Kaya hindi na ako nagtaka kung bakit umaabot sa ganito kalaki yung mga nilalabas na pera ng gobyerno pagdating sa kanilang mga government projects. Kasi nga mga kapatid, sa materialis pa lang, naku, tiba-tiba na. Diba? Tiba-tiba na itong mga contractor na ito. At yun nga, nakakalungkot pa dyan, yung contractor, siya ding may-ari ng supplier. Sa kanya, siya din yung may-ari ng kumpanya na nagsusupply ng mga kakailanganing mga gamit para sa proyekto. Kawawa talaga mga kababayan ang bansang Pilipinas pagdating sa mga ganito kagahaman na klaseng mga Pilipino. Gahaman na nga yung politiko, gahaman pa yung tawag nito, itong mga ganito mga builders or mga construction company. 'Di ba? Yun talaga nakakalungkot sa Pilipinas mga kapatid. Kung bakit ang hirap umangat ng ating bansa dahil mga kababayan, mismo mga kababayan lang din natin, walang mga puso. Walang mga hiya. 'Di ba? Imbis na tumulong, ayaw nila. Ayaw nila ng basta tulong lang. Kailangan talagang mabusog muna sila. Tapos yung kanilang mga proyekto, palpak. Nganga. Tuloy. Tigahan pa ni Senator Erwin Tulfo ang Pasig River Esplanade Footbridge na pinondohan noong 2019 ng higit 284 million pesos. Pero ito mga kapatid, ito po ay proyekto under Duterte administration pa. Grabe, 200 million mga kababayan. Grabe. Ang tanong, anong nangyari sa projects na yan? Ito, alamin natin. Pero makalipas ang 6 na taon, poste lang ang naitayo sa isang Facebook. Inay ko po. $200 million mga kapatid. My goodness. 200 million yung budget. Pero magpahanggang ngayon mga kababayan, after 6 years mga kapatid, poste lang ang naitayo. Anak ng tinapa. Anong ginawa sa budget dyan? Grabe, mga kapatid, nakakalungkot yung ganitong klaseng corruption. Di ba? Poste lang mga kapatid, 200 million yung worth ng project na yan. Pero poste lang ang naitayo ni Diskaya, mga kababayan. Grabe. Tuloy. Post ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas naman, inilahad nito ang 2 kumpanyang nasa top 15 ni PBBM at pagmamay-ari ng mga Diskaya ay kabilang sa top 5 companies na humahawak sa major flood control project sa kanyang lungsod. 4 dito, umaabot sa daan-daang milyong piso ang presyo ng kontrata. Pero ani Mayor Trenas, either non-functional, nagsanhi pa ng baha o di kaya practically non-existent. Ghost project, mga kapatid. Yung ibang proyekto, yung mga major projects na hinawakan daw ni Diskaya, nag-cause pa daw ng baha. Imbis na makontrol yung baha, nag-cause pa ng baha. At ang masaklap pa, yung iba mga kababayan, ghost projects. Grabe naman, mga kapatid. Grabing kawalang hiyaan na yan, Diskaya. Ngayon, lumabas na ang katotohanan. Animal. Grabe. Ay, nako. Tatak! Duterte. Quality. Ang mahirap pa dyan, mga kapatid. Di lang mahirap. Ang nakakalungkot pa. Ang nakakalungkot pa dyan, mga kababayan. During sa term ni Digong, lahat ng pinuhunan ni Digong dyan sa mga proyekto niya under sa build projects, mga kapatid, ay puro po inutang. Diba? Biruin nyo yan, mga kababayan. Galing sa utang yung puhunan dyan, mga kapatid.
Tapos walang nangyari sa mga proyekto. Grabe. Kawawa talaga mga kapatid ang bansang Pilipinas. Nakakalungkot ano? Biruin mo, kulang-kulang 7 trillion 7 trillion yung inutang ni Digong under his administration. Tapos mga kapatid, ito lang yung kinalabasan ng mga proyekto. Diyos ko po. Tuloy. Buka naming kunin ang panig ng mga Diskaya, pero hindi pa sila sumagot sa aming mga mensahe. Siyempre mga kapatid, nag-iisip pa yan. Kasi ganito po yan, ganyan o ganon. Pero mahiya naman kayo, no? Mahiya naman kayo. 'Di ba? Konting hiya naman. Pera ng taong bayan 'yan. Tapos ginago nyo. Ginago nyo. Binaboy nyo. No, yung mga proyekto ng gobyerno. Malamang kumita dito mga kapatid. Yung congressman. Kaya dapat lang talaga, no, na kung sakali mang magkaroon ng investigasyon, no, kahit kaalyado pa ng presidente yung congressman na yan, mga kababayan, dapat kasuhan pa rin yan. Dapat kasuhan pa rin yan mga kapatid. Wala dapat sinisino. Kaya pala si President Marcos, mga kababayan, may nagbitaw na ng salita, mga kapatid. Mapakaalyado man daw o hindi. Basta gumawa na patunayan na may ginawang anomalya, talagang tatablahin ng ating mahal na Pangulo. Which is good, mga kapatid. Maganda po yan. And I'm sure, gaya na sabi ko sa inyo, itong si Diskaya, maraming connection to, no? Or maraming mga congressman na kakilala ito. No? Kasi nga, para makakuha ka ng mga ganyang tawag na proyekto, ganyang kalaking mga proyekto, kailangan mo nang dumaan ka, no, sa opisina ni congressman. Ni congressman or ni governor. Kasi pag di ka dadaan kay congressman or kay governor, wala kang proyekto. At para magkasundo kayo ni congressman at ni governor, kailangan merong naka-separate na amount dyan kay governor or kay congressman. Dapat ganun. Diba? So dyan pa lang mga kababayan, may corruption na po. Siyempre mga kapatid, terms and condition po yan, no, ni congressman ang dapat tawag nito sundin ni Diskaya. Pag sinabi ni congressman ngayon, singil ko kasi dyan, madam, pag binigay ko sa yung projects na yan, singil ko kasi dyan is around 30%. Tinlaan na mo ito. Diba? Pag 30%, mga kapatid, thank you. Diba? Mga kababayan, syempre, may permit pa yan, galing kay mayor. Kailangan panduman kay mayor yan. Diba? Another na naman. Cut. Lalo na pagka hindi kasundo ni mayor, Lalo na pagka hindi kasundo ni mayor yung yung tawag nito, may tumatawag. Lalo na pag hindi kasundo ni mayor si congressman, nako. Mas tataas pa ang singil. Halos magpantay na ang singil ni mayor at ni congressman. Ganyan yan mga kapatid. Kawawa talaga. Kaya halimbawa, kung halimbawa 100 million ang worth ng project, ang mabibuild na lang diyan mga kababayan, baka mga 30 million na lang, worth 30 million na lang. Yun na lang ang magagamit lang pera para sa proyekto. At ang mas worse diyan mga kapatid, dahil syempre, tinipid na yung materials Ang kakalabasan po ng proyekto ay substandard. Yun ang isang nakakalungkot na realidad mga kapatid, sa mga ganitong government projects na ito. Kaya dapat lang imbestigahan to at panagutin, itong mga lintik na ito. Tuloy. Ayon kay PBBM, patuloy ang magiging investigasyon sa daan-daang bilyong pisong flood control projects ng kanyang administrasyon, lalo na't marami umano rito nagiging instrumento para sa korupsyon ng ilang mga nasa kapangyarihan. Dapat lang. Batay sa inisyal na impormasyon mula sa report ng DPWH, lumalabas na mayroong 9,855 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025 na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos.
Sa nasabing bilang, 6,021 dito ay may project cost na mahigit 350 billion pesos na walang specific na sinasabi kung anong klase ng flood control structures ang ipinatayo, inayos o nirehabilitate. Paghihikayat ng palasyo sa mga LGU at mga mamamayan, i-report sa kanilang website ang mga anomalya sa flood control projects sa kanilang mga lokalidad. Grabe, ano? Mga kapatid. 500 billion. No? Yung mga proyekto na yan. Sinabutahe talaga ng mga lintik na ito, mga kababayan. No? Ang administrasyon ni President Marcos. Nakakaawa, mga kapatid. No? Yung ating presidente. Gusto lang naman sana niyang magserbisyo sa taong bayan. Pero mga kababayan, sinasabotahe po itong kanyang mga proyekto. Ay, nako. Anyway guys, hanggang dito lang tong video na to. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, ano? Huwag niyo po sana kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-iwan na rin kayo dyan, mga kapatid, ng inyong mga personal na opinion. Hanggang dito na lang.